Magandang araw sa inyo mga ka-TH. Nandito ako sa site ng isa nating katrupa. So, pinari-map tayo dito. So, inimbitahan tayo dito, no? Dito lang, ito sa Davao City. So, itong bato na ito mga ka-TH, yan talaga ay naka-file, no? So, makikita natin yan. May enter sign yan, kanji, isa, dalawa, tatlo. Yan yung kanji mga TH. Tapos dito sa merong fire element or pyramid. Okay, yan. Sobrang kinis niya. Yan. Maliit lang na pyramid pero hindi ma-move mga ka-TH. Yan. Then so dito lang yung mga big boulder na naka-file. Wala na doon. Dito lang lahat yung mga bato mga ka-TH. Actually may naghukay sila dito mga 20 feet na pero walang nakuha kasi wala diyan ang load. Yan, binalik na lang yung lupa mga. So ngayon mga TH, ipapakita ko sa inyo ngayon yung remapping para naman may matutunan kayo. Kaya dili tayo magpataga og kalot. Dili tayo magpataga og kalot. Proper remapping. Kung sa pansinin natin itong bato na ito mga TH, meron itong parang letter C. Yan. Letter C yan. Tapos may bato dito na ibang bato na pinaslak o nilagay. Mula dito sa pyramid mga TH, o pyramid. Ito. Yan. Kukumpas tayo dito. Kasi ito ay fire element, pupunta tayo sa south. Direct to the point, nasa south yung deposito. Diyan, nilagyan ko ng maliit na bato. Yan yung deposito mga TH. Dito, meron siyang passageway tungo doon sa item or spot ng deposito mga TH. Passageway yan sa south. So, south direction. And then, dito sa 2 to 5 degrees merong maliit na pagong. Ito yung maliit na pagong mga TH. Ito yung likuran niya. Tapos ito yung ulo ng pagong, maliit lang pero hindi ma-move. Yan talaga ay nakapix. Ito yung ulo ng pagong mga TH. Hindi, naka-slice pa rin siya. Tingnan natin, naka-slice siya. Talaga ay man-made. So, kukumpas tayo dito mga TH. So, 45 degrees yan. Tungo dyan sa item spot. Baka simot 2 to 5 degrees. And then dyan sa, meron siyang lock point. And then passageway na rin. Yan. Hindi na ito ay naka-slope itong bato na ito, hindi naka-wall. So pa-drop siya punta dyan sa spot mga TH. And then may arrowway dito. Yan, arrowway nagtuturo yan ng direction dyan yung spot mga TH. And then pag dito tayo kukumpas mga TH, kumpas sa item. So west side na yan. Okay, west 270 degrees na. Okay. Makita natin yung kanji na enter sign. Okay, enter. So walang laman dyan, kundi dito yung deposito. Yan. West 270 degrees. West mga TH. Dito tayo tinatayuan ko sa item. Meron siyang hole na hole with hole sa ilalim. Yan.
double hole yan mga tets. Yan, east side yan. So east side na to dito. Tets, meron siyang ano, sa Jewish. Meron siyang ano, dito yung tatamaan niya, itong bato na ito. Hugis square. May letter C dito na inukit. Yan, letter C. Tapos meron siyang double hole. Hindi, naka-wall na siya mga TH. So ibig sabihin hindi ka napupunta sa malayo. Din doon mayroon diyang passageway dito. So may dalawa itong deposito mga TH. Mayroon itong sucker load deposit dito. Mula dyan sa ano mga TH, sa pyramid, sa gilid niya may upuan. Pwede mo pang maupuan mga TH na may hole siya na parang box. Yan, dalawa. Tapos may arrow yan mga TH. Yan yung arrowway. Doon tayo sa top mga TH para maklaro ni taas mga TH. Yung arrow na yan nagtuturo yan or nagpoint yan sa deposito. So dyan yung intersection point nya na, ayan na yung hukayin. So dyan mga TH yung hinukay na lang, walang load dyan, walang laman talaga. Sayang lang yung oras nila mga TH, wala silang nakuha. Meron din ditong box marker. Yan, indication na yung deposit ay naka-box or lalagyan ay box. Yan. Yan, box. Kukumpas tayo dito. 45 degrees lang siya. Northeast 45 degrees. Tungo doon. So 9 feet sukat. Arrowway yan. And then may double hole dito. Hole with hole. Yan ay excellent marker. Ito siya fire element mga TH sa pyramid. So 3 feet lang pupunta doon sa south sa deposito. 3 feet lang yung sukat. Yan. Napakagandang marker mga TH. Susukatin natin ito. Sukat na 1 foot dito sa gilid, sirado 1 foot or 1 feet. Yan, 1 foot pa rin. So convert natin yung 1 foot sa 1 meters. 3 feet mula dyan, 3 feet yung sukat tungo dito. Then sa S meron siyang lock point dito. Pagong mga TH yung sukat niya papuntang 45 degrees ay 3 feet pa rin. Dito naman sa kanji yung sa intersign kuha tayo ng 3 feet. Yan, 3 feet. Yan na yung intersection point niya. So ibig sabihin yan na yung hukayin ng ka-TH natin. So ang ganda ng mga marker. Yan, din dito tayo sa mga TH kasi mayroong sucker deposit dito. Meron siyang arrowway. So mayroong deposit doon malayo. Din meron dito sa taas mayroon siyang grab type din hole. Okay, ibig sabihin madukot lang yung deposito or kailangan itong tanggalin kasi nandyan yung isang item or tinatawag na giveaway or sucker deposit. Meron siyang grab type. Then itong araw na ito, doon dyan yan nagtuturo mga TH. May passageway or daanan
tungo dyan sa item. So susunod niya passageway, and then ito yung isang arrow niya mga tets. Yan, arrow yan tungo doon. Kuha tayo dyan ng 3 feet. Yan, yan yung intersection point niya. Dito may passageway din patungo dyan. Then may letter C, ibig sabihin enclose, so rock enclose or papahiwatig ng sucker deposit. Nandyan lang sa lalim ng bato, kailangan tanggalin yan, yan, para makuha yung deposito mga TH. Meron siyang grab type, and then meron din siyang paa ng bata mga TH, yan. So and then mayroon siyang abstract na letter C, yan. Then may hole dito na mga maliit na hole, tapos hole na masisidlan ng tubig, yan. Then itong bato mga TH, pansinin natin, ito ay naka letter C or metal element, din may hole. Then may lock point siya, so na naka wall. Ang ganda ng setup mga tets. Pinaghirapan talaga ito sa mga Japanese mga tets. And then dito mga tets, itong bato na ito, meron itong slash na directional tungo doon. Okay, so ibig sabihin dyan na yung spot mga tets, dyan na yung spot ng sucker deposit or giveaway, yan. Meron pang hole dito mga tets, so ito ay coordinate marker doon sa east side, dyan sa isang load dyan. Yung bato na ito mga tets, kung dito tayo kukumpas, tatama siya ng 2 to 5 degrees dyan. So dyan yung letter C, 45 degrees na yan mga tets. And then dyan sa foot marker or paa ng bata mga tets, yan, foot marker yan. 45 degrees, so dyan na yung intersection point nya. So susukatin ko mga TH para makita ninyo. Dito sa foot marker or ng bata mga TH, papunta doon sa 45 degrees sa hole na masisidlan ng tubig, so 3 feet lang. So dito yung dig spot ng deposito. And then meron siyang grab type dyan mga TH, grab type yan. Then meron ding isang paa ng bata dito, yan. Then may mga hole na directional, so yan mga hole yan or mga dot, so straight yan, so doon yan katuturo mga TH, yan. May paa ng bata, then may grab type, then may grab type dito mga TH. And then dito sa niyog mga TH, meron ding grab type na remarking. So itong niyog na ito ay hindi pa ito luma, bago pa lang ito, pero merong remarking. So remarking ng mga or remarker ng mga Japanese. Then meron din siyang parang letter Y, parang nilagyan ng chemical mga TH. May intersign dito, yan, intersign yan or kanji yan, ibig sabihin enter. Hindi ka enter dito, doon ka enter sa 45 degrees. So 6 feet lang yung sukat papunta doon.